Salamat sa inyong pagbisita sa Kwento sa Dilim, isang mundo kung saan ang bawat sulok ay may kwento ng lihim, hiwaga at misteryo. Halina at samahan kami patungo sa mundong nakatago sa dilim. Sa gabing ito, samahan niyo ako sa isa na namang kwento ng puno ng misteryo. Isang kwento na nag-ugat mula sa alamat, kwento ng ating mga ninuno at hanggang ngayon ay nagbibigay takot at hiwaga sa mga Pilipino. Ang ating paksa ngayong gabi, ang sirena, simula ng alamat. Matagal ng bahagi ng ating kultura ang mga sirena. Sa mga kwento ng matatanda, ang sirena ay isang nilalang na kalahating tao at kalahating isda. Maganda ang mukha, mahaba ang buhok, at may tinig na kayang magpabighani kahit sino mang makarinig. Pero sa likod ng kagandahan, itinatago nila ang kakaibang kapangyarihan. Kapangyarihang makahila, makapaminsala, at minsan pa nga ay makapahamak ng tao. Sinasabi na ang mga sirena ay nakatira sa kailaliman ng dagat, sa mga kuweba at batong hindi naabot ng liwanag. Kapag dapit hapon o gabi ng kabilugan ng buwan, lumalabas daw sila para umawit. Ang kanilang awit ay parang musika na hindi mo matatanggihan. Kapag narinig mo, para kang hinihila ng dagat hanggang sa ikaw ay lamunin nito. Mga pinagmulan at kaugnayan, kung titignan natin, hindi lang Pilipinas ang may alamat ng sirena. Sa buong mundo, may bersyon din ang iba't ibang bansa. Sa Europa, tinatawag silang mermaids. Sa Japan, mayroong ninyo. Pero ang pagkakaiba, sa atin, ang sirena ay kadalasan konektado sa ating kapaligiran at dagat. Dahil bilang bansang napapalibutan ng tubig, bahagi na ito ng ating pamumuhay. May mga antropolohista nagsasabing baka ang alamat ng sirena ay galing sa mga kwento ng mangingisda na nakakita ng dugong o manati. Pero para sa ating mga ninuno, higit pa doon, para sa kanila, ang sirena ay simbolo ng kalikasan ng dagat na may sariling kapangyarihan at espiritu, paniniwala at katangian. Maraming paniniwala tungkol sa sirena. Ayon sa iba, ang kanilang tinig ay hindi lang basta awit. Isa itong uri ng mahika na nakakaakit at nakakaengganyo. May mga nagsasabi na kaya nilang kontrolin ang isipan ng tao, lalo na ng mga mangingisda. Kapag ikaw ay nakakita ng isang babaeng naliligo sa ilalim ng buwan, nakaupo sa malaking bato at tila kumakanta, mag-ingat ka dahil baka isa na itong sirena na handang manghila ng biktima. Sinasabi rin ng matatanda na kapag may batang nalunod at hindi na natagpuan ang katawan, posibleng kinuha ito ng mga sirena at dinala sa kanilang kaharian sa ilalim ng dagat. Mga karanasan at testimonya, sirena sa Samar, 1970s. May isang baryo sa Samar na naging laman ng usapan dahil sa pagkamatay ng isang bata. Nalunod daw ito habang naliligo sa dagat, ngunit bago nangyari ang insidente, may mga nakarinig ng kakaibang awit mula sa dagat. Nang makita ang katawan ng bata,
May bakas ng tila kuko sa braso nito. Parang may humila. Kwento ng isang mangingisda sa Pangasinan. Isang veteranong mangingisda naman ang nagsalaysay. Noong kabataan niya, nakakita siya ng isang babaeng nakaupo sa malaking bato malapit sa pampang. Mahaba ang buhok, maganda ang mukha, at parang nakangiti sa kanya. Pero nang lumapit siya, biglang sumisid ang babae at nakita niyang may kumikislap na buntot sa ilalim ng buwan. Mula noon, hindi na raw siya lumapit ulit sa lugar na iyon. Sirena sa Batangas, 1980s. Sa isang barangay sa Batangas, pinagbabawalan ng mga bata na maligo sa dagat tuwing dapit hapon. Dahil ayon sa mga matatanda, doon lumilitaw ang sirena. Isang beses, muntik nang malunod ang isang bata. Nang mailigtas, sinabi nito na may babaeng humihila sa kanya pababa habang kumakanta ng parang lullaby. Mga modernong sightings. Kahit ngayon, may mga kwento pa rin online mula sa mga mangingisda. May nakakita raw sila ng aninong mabilis lumalangoy sa ilalim ng tubig. Minsan parang buhok na mahaba na nakalutang sa dagat. Pero sa tuwing lalapitan nila, bigla itong nawawala. Mga paniwala ng matatanda. Sabi ng matatanda, may dalawang uri ng sirena, ang mababait at ang masasama. Ang mababait daw ay basta nagbabantay lamang at hindi nananakit. Ngunit ang masasama, sila ang nanghihila ng tao, nang aakit, at minsan pa ay kumakain ng laman. May mga alamat din na nagsasabing kapag nakapulot ka ng suklay o salamin sa tabing dagat, huwag mo raw itong iuuwi dahil posibleng pag-aari ito ng sirena. At kapag ginawa mo, susundan ka nila hanggang sa iyong tahanan. May ilan ding nagsasabi na ang sirena ay hindi lang basta nilalang ng dagat. Mayroon silang kapangyarihang manggamot o manakit. Kung ikaw ay nakakuha ng kanilang tiwala, maari kang pagpalain. Pero kung sila ay iyong binastos o pininsala, wala kang ligtas sa kanilang galit. Sirena sa mga lawa at talon. Hindi lang sa dagat nakikita ang sirena. May mga alamat din na nagsasabing nagtatago sila sa mga lawa at talon. Sa Laguna may mga kwento tungkol sa isang magandang babae na biglang lumilitaw tuwing gabi malapit sa lawa. Kapag may lalaking naakit at lumapit, bigla itong nawawala at ang lalaking yon ay hindi na nakikita pang muli. Sa Mindanao naman, may mga kwento ng mga sirena sa malalaking talon. Ang kanilang buhok daw ay umaabot hanggang talampakan at kapag ito ay inihampas nila sa tubig, nabubuo ang malalakas na alon na pwedeng magpalubog ng bangka. Hanggang ngayon, misteryo pa rin kung totoo ba talaga ang mga sirena o sila ay likha lamang ng imahinasyon. Pero sa dami ng kwento, alamat at karanasan ng mga tao na hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa iba't ibang panig ng mundo, mahirap itanggi na may mga nilalang nakakaiba sa kailaliman ng dagat. Kung minsan ay baka narinig mo na rin ang alon
na parang may kasamang himig. O baka nakakita ka ng aninong lumalangoy sa ilalim ng buwan. Laging mo tatandaan na huwag kang basta-basta lalapit dahil baka ang kagandahang iyon ay bitag pala ng isang sirena. At sa tuwing maririnig mo ang alon sa dilim ng gabi, itanong mo sa iyong sarili, tunog lang ba iyon ng dagat o baka awit na ng isang nilalang na nag-aabang sa iyo? At dito nagtatapos ang ating kwento. Kung inyong nagustuhan ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Kwento sa Dilim, i-like ang video na ito, i-ring ang notification bell, at i-share sa mga kakilala mong mahilig din sa mga kwentong katatakutan. Tandaan, sa bawat sulok ng dilim, may kwentong naghihintay. Hanggang sa muli nating pagkikita